Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin etong mga komento ng mga kababayan nating mga Ilocano. Nagsalita na po ang mga Ilocano mga kababayan at mga Ilocano po dito sa lungsod ng Maynila, Ilocano po sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga Ilocano po dyan po sa iba't ibang sulok ng norte. Nako, galit na po kay Senator Amy Marcos. At hindi lang po basta galit, minumura pa po itong kanilang kababayang senador. At ito, sabi rito, nagsasayang ka lang ng pera, Amy, sa mga ads mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka na iboboto ng mga Ilocano. Grabe mga kababayan, yan po ang naging resulta ng pinaggagawa ni Amy Marcos. Unang-una, yung pag-iimbestiga niya dyan po sa Senado na pinalalabas niya na masama itong kanyang kapatid, masama ang Administrasyong Marcos, mali ang pinagagawa ng Administrasyong Marcos. At pangalawa, itong kanyang pagsali sa kampo ni Sara Duterte na kung saan itong grupo, kampo ni Sara Duterte ay minumura, nilalait, sinisira itong Administrasyong Marcos. At kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa kanyang kapatid. Pero doon siya kumakampi, imbis na suportahan ang kanyang kapatid na presidente. Kaya galit na po ang mga Ilocano. Pero bago yan mga kababayan, ay ito, singit ko lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong si Mayor Hanny Lacuna kung gaano siya kamahal ng bawat Manileño mga kababayan sapagkat siya po ay, sabi nga niya, hindi siya isang artista. Hindi po siya nagpapapogi lamang. Siya ay isang lingkod bayan. Ang tunay na serbisyo ay hindi kailangan laging nakabalandra sa harap ng kamera. Sa araw-araw, tahimik tayong nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat Manileño dahil ang serbisyo publiko ay hindi palabas, kundi isang panata. Ayan mga kababayan, pakinggan natin si Mayor Hanny Lacuna. Lingkod bayan po ako. Tahimik ko pong ginagawa ang tungkulin ko. Tahimik siya. Hindi siya yung more in camera, more in video. Ngayon, pinakita niya lang yung mga ginawa niya kasi kailangan. Pero yung mga ginagawa niya, hindi niya pinapakita kasi nanunungkula siya nang walang pagkukunwari. Malaking ginhawa pa rin, malaking tulong pa rin yung nagawa niya. Umaga, hindi man siya makuda, pero may gawa. Si Hanny Lacuna, doktora yun eh. Hindi niya kailangan na lagi may camera kasi doktora siya. Nakikita ko naman yung ginagawa niya eh. Katulad sa mga tinyo, ginagawa niya lahat. Diba? Doktora, talaga mabait, matulungin, pagmahal. Lalo sa katulad namin na matatanda. Totoo naman po. Kasi sa ngayon, talagang yung ginawa ni Mayora, lalo na sa mga ospital, sobrang malaking tulong yun, lalo na sa mga senior citizen na talagang halos maaawa ka kasi walang mapuntahan na ospital kung wala kang pera, anong nangyayari sa'yo. So kahit pa paano, yung mga ospital na nabigyan niya ng pondo, malaking tulong na yun para sa akin. Kasi ako may nanay din ako, may tatay ako ng senior. Siyempre po, yung taong nakatulong sa amin, ba't namin ilalayo yung pansimpatya sa taong tumulong sa amin, lalo yung ate ko, cancer patient. Kaya, yung sa amin, sa pamilya namin, siya ang mayor. Sabi ko nga, hindi mo na kailangan palitan kasi as is na yan Maayos ang pamamalakad at may resibo, naniniwala naman ako. Okay, Mayor Hanny Lacuna, sana, tatatag ka lang, sabi yung mga naniniwala naman talaga sa kanya. Ako naniniwala ako sa kanya, sa totoo lang. Dapat lang yung ituloy-tuloy. Hanggat wala siyang ginagawang mali, kahit ano yung binabato sa kanya, ituloy niya lang yung laban. Basta't alam niyang tama. Okay, so yan mga kababayan, paalala ko lang po sa mga kapwa natin mga Batang Maynila, sa darating pong eleksyon sa Mayo 12, ang piliin po natin sa pagka-mayor ay si Mayor Hanny Lacuna. Vice Mayor naman po, Yul Servo, pati na rin po ang buong ticket ng Asenso Manileño kung gusto nyo po ng tunay at totoong serbisyo. Alright, so balik na po tayo mga kababayan. Dito po sa
sigaw ng mga Ilocano. Ito mga kababayan ito pong nakikita natin sa screen ay ang sample ng mga komento ng mga Ilocano sa interview ni Manang Aimee sa Bombo Radio sa Norte. Ito translated na sa Tagalog para maintindihan natin. Basahin natin kung gaano nakagalit ang mga Ilocano sa kanya. Okay, ito po yung ilang komento. Nasisiraan ka na ng bait. Ipinapahiya mo ang mga Ilocano. Ikakahiya ka din namin. Tingnan natin kung may boboto pa sa'yo dito sa Ilocos. Di ka naawa sa kapatid mo? Kung murahin nila, insultuhin nila at siraan ang mga salitang di malamon ng aso. Traidor ka. Nakalimutan mo na bang pinagbantaan nila na ipapatay ang mga sarili mong kadugo? Huhukayin nila ang apo sa libingan at itatapon sa dagat? Binastos mo at sinira mo ang Solid North. Gago ka. Kahit Marcos ka, di ka namin iboboto. Grabe. Grabe talaga yung yung galit ng mga Ilocano talaga minumura na siya. Buti kung may mukha ka pang ihaharap dito sa Ilocos. Ayan mga kababayan. Ayan po yung hinighlight dyan po sa social media na nagpapakita ng talagang galit ng mga Ilocano dito kay Aimee Marcos. At ito naman po ay sinang-ayunan. Ito pa, may mga komento rito mga kababayan. Muntanga naman kasi ito si Aimee. Sige, magkaiba sila ng politics ni BBM. Pero binalahura mo kapatid mo. Binalaan, ipapapatay, tapos huhukayin ng tatay mo at itatapos sa dagat, tapos kakampi ka sa mismong tao at pamilyang gumawa at nagsabi na ito. Ayan mga kababayan. Ito pa. Buang nga nasabihan ka pang buang. Totoo to. Nandito ako ngayon sa Ilocos at lahat ng matatanda ayaw na sa kanya. Ayan sinabihan ko na sa lahat, kilala ko, wag na iboto yang si Babalina. Ayan sa amin din sa Pangasinan, itinakwil na si Aimee Itim. Siya pala yung puting ahas ni Maharlika. Daig ang ahas sa kamandag. Yan Ayan po yung mga comment dito po sa sa X, sa dating Twitter. Tapos siya ata ang nasa likod ng lahat ng fake news like addict, na ospital at iba pa. Malalayan si Aimee, ekis na yan. Ayan. So ngayon, ito si Aimee Marcos na napagbibintangan. Kumbaga, ito yung puting ahas. Siya po yung nagkakalat ng fake news at isinishare po dyan sa kalaban. So yan. Kaya sabi nga ng iba, finish na si Aimee Marcos. Akala niya siguro mas marami itong mga DDS. Itong mga DDS naman na kinampihan niya, hindi rin naman naniniwala sa kanya. Konting-konti lang talaga ang nauuto ni Aimee Marcos. Tingnan nyo, panoorin nyo yung ito hindi ko naman nire-recommenda pero ako kasi nakikita ko, yung mga vlog ni Banat Bay, talagang hindi po siya agree sa pagkaka-endorso ni Sara Duterte dito kay Aimee Marcos. At hindi niya iboboto si Aimee Marcos kahit siya full-blooded Duterte supporter. Si Sal Panelo, hindi niya iboboto si Aimee Marcos. Ang Bopols lang naman na iboboto si Aimee Marcos kahit ayaw niya, kahit labag sa kanyang paninindigan ay etong si Harry Roque dahil sobrang sip-sip kay Sara Duterte. Pero iboboto mo yung tao kahit ayaw mo. Ano ka tanga? Na tunay nga kang abogado, wala kang sariling paninindigan. Hindi porke inendorso ng idol mo, iboboto mo na rin, hindi ganun yun. Iboto mo sila ayon sa iyong pananaw, ayon sa nakikita mong credentials, sa nakikita mong kakayanan nila. Hindi porke inendorso ng Duterte, iboboto mo na. Ang dami pong hindi naniniwala kay Aimee Marcos, kaya finish na mga kababayan. Etong si Aimee Marcos at itong kapwa niya mga Ilocano dyan po sa Norte. Solid po, laban po sa kanya. Solid po ang Norte na wag iboto etong si Aimee Marcos. Ayan mga kababayan,
So dito kay Amy Marcos, sorry ka na lang kasi ang ginagawa mo ay sa totoo lang kasiraan kasi sa presidente. Kasiraan sa sa pamilya mo. Kasiraan sa administrasyon. Kaya nga marami nagsasabi, hindi ka naman ata talaga tunay na Marcos Pero ibang issue na yun Ibang issue na yun. Yung pag-usapan natin yung ibang issue na yun. Pero, bit-bit mo ang Marcos. Tapos sinisiraan mo itong presidente natin na Marcos. So, sira ulo ka talaga. Di ba? Kasi, kung tutuusin, pwede naman kayo mag-usap Pero, iba talaga. Iba talaga ang utak. Na itong, ano sabi dun? Ano raw? Babalina raw. Babalina, grabe. Grabe naman kayo, ba't pabalina? Ulitin ko lang to, babasahin ko. Nasisiraan ka na ng bait. Ipinahiya mo ang mga Ilocano. Ikahihiya ka din namin. Tingnan natin kung may boboto pa sa'yo dito sa Ilocos. Di ka naawa sa kapatid mo. Kung murahin nila, insultuhin nila at siraan ng mga salitang di malamo ng aso. Traidor ka. Nakalimutan mo na ba ang pinagbantaan nila na ipapapatay ang mga sarili mong kadugo? Hukayin nila ang apo sa libingan at itapon sa dagat? Binastos mo at sinira mo ang Solid North. Gago ka. Kahit Marcos ka, di ka namin iboboto. Buti kung may mukha ka pang ihaharap dito sa Ilocos. Grabe mga kababayan. Yan po ang galit ng mga Ilocano dito po kay Amy Marcos dahil sa mga pinaggagawa niya. Okay, yun lamang po ang update natin. Tutok-tutok lang po kayo sa iba pang mga balita dito po sa ating YouTube channel na Batang Maynila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.